Grabe naman yung kanta ni Ate Reg. Yung tipong kahit hindi naman umuulan, feeling mo talagang umuulan. 'Di ba? O hindi naman kaya kahit hindi ka malungkot, pag narinig mo yung usapan natin ngayong gabi, malulungkot ka. Oh. O hindi ko naman gustong malungkot ka, pero ang sinasabi ko lang naman, wala na, nakakalungkot na. Ay, nako. Kaya naman para sa mga yespre natin na kasalukuyang may pinagdadaanan, isang malalim na buntong hininga po para sa'yo na nalulungkot, nalulumbay, nalulugmok sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng iyong kalungkutan, pero lagi mo lang tatandaan, madadaig ang iyong lungkot kapag lagi kang kinakan. Ano? Madadaig ang iyong lungkot kapag lagi kang kinakantahan. Diba? Ikaw talaga ha? Dali-dali lang ng sagot, hindi mo pa naintindihan. Ano ba naman yan? Diba? Kapag malaki kang may naririnig na songs, diba? Kahit paano mapapawi yung lungkot na nararamdaman mo. O dahil dyan kakantahan na lang kita, ang mga ibon na lumilipad, wag ka nang malungkot. Parang mali yung kanta ko. Ay nako, pero seriously speaking, no, alam ko naman na medyo mahirap para sa'yo na i-transition or i-shift ang iyong mood kung saan ikaw ay talaga namang nalulumbay. Kahit pilitin mo, kahit panood ka ng kung ano-ano nakakatawang video, alam mo sa sarili mo na hindi ka talaga masaya. And that is okay. It is okay in a way that you acknowledge your sadness. Kung madalas kang nakakaramdam ng kalungkutan, I hate to say this, but it is normal. Hindi ko sinasabing okay lang na pagdaanan mo yan, kung ano man yung pinagdadaanan mo. Hindi ko sinasabing okay lang na maranasan mo yung bagay na nagpapalungkot sa'yo, but what I mean is it's normal to feel that way. Kapag may hindi okay na dumadating sa'yo, kapag may hindi magandang nararanasan yung buhay mo, ang matic response niyan, kalungkutan. And again, it's normal. Pero hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman mo. Hindi ko sinasabing mababaw lang yung kalungkutan mo. Hindi ganon. Kasi alam ko naman na gusto mo lang din laging maging masaya. 'Di ba? Of course. Sino ba naman ang ayaw maging masaya? Lahat tayo, as much as possible, gusto natin maging masaya. Lagi tayo maging masaya. But come to think of it, isipin natin ang mabuti. Hindi ba't ang kalungkutan ay bahagi ng ating pagkatao as human being? Pinanganak tayo kasama yung emosyon na to. Kumbaga bahagi ito ng buhay natin, and I believe it is made that way for us to learn something na merong certain purpose at merong certain reason kung bakit tayo dapat malungkot or kung bakit natin kinakailangan maging malungkot. Maybe to feel or to seek for happiness, di ba? Hindi natin alam. Baka nga naman mas i-value natin ang pagiging masaya kapag sa mga pagkakataon or may mga moments na malulungkot ka, diba? Hindi ko alam. Pero there must be a reason kung bakit parte ng ating emosyon ang kalungkutan. Bakit nga ba gusto natin maging masaya? Para hindi tayo maging malungkot, diba? Oo, contradicting siya kung papakinggan. Maaaring sabihin na natin na, talaga ba gusto mong malungkot kasi hindi ka masaya? Or gusto mong laging masaya kasi ayaw mong malungkot? O, diba? Pero yun ang kagandahan sa kanya.
Yun yung kagandahan sa emosyon na ito. Mas na-appreciate natin lalo yung pakiramdam ng pagiging masaya sa tuwing nalulungkot tayo. So maybe it's time for us to realize na ang kalungkutan ay hindi kalaban ng kasiyahan. It was made that way para balanse yung nararamdaman natin. Oo, nakakapagod maging malungkot, nakakatakot. Pero minsan nakakapagod din naman yung lagi kang masaya. Minsan nakakapagod din yung hindi mo ina-acknowledge yung mga problema, bigat, sakit na nararamdaman mo sa loob na meron ka. Lalo na kapag alam mo naman sa sarili mo yung totoo na hindi ka okay pero dinadaan mo sa tawa, nakakapagod siya. Lalo na kapag alam mo naman talaga sa sarili mo na nire-reject mo lang yung pakiramdam ng kalungkutan kasi ayaw mo siyang maramdaman. But to tell you, at times kailangan natin siya. Kailangan nating damhin yung kalungkutan in order for us to recharge. Para mag-gain back natin yung happiness na gusto natin. Iiyak saglit, babangon ulit. And just to be clear, para sa mga yes friend natin na nakikinig, I am no expert. Hindi po ako professional pagdating sa ganitong usapan. Daldalero lang po ako, o chismoso, ganyan. Lahat ng sabihin nyo. Pero I am just trying to deal with this sa pinakamababaw na paraan, sa pinakamababaw na usapan. Hindi ko alam kung paano nag-work ang emosyon ng isang tao. Hindi ko alam kung ano ba yung mga chemical na tumatakbo sa utak natin. Hindi ko alam. Again, hindi ako professional. Pero somehow, gusto kong maunawaan nating lahat na normal yung nararamdaman mo. Normal na maramdaman ang kalungkutan. Maybe masakit siya. Maybe agonizing siya in some ways. Kung pwede lang bukas hindi mo na siya maramdaman, tuluyan mo na siyang masolusyonan. Bakit hindi, di ba? Sana nga kung pwede lang din yung malulungkot ka saglit tapos makakalimutan mo na yung sakit. Why not? Kaso hindi. Kailangan nating idaan ang lahat sa tamang proseso or sa proseso ng kung ano man yung emosyon na meron tayo. Pero kung yan yung paraan para sa ikabubuti at ikagagaan ng kalooban mo, go for it, di ba? Yun naman talaga ang realidad ng buhay. May mga dahilan na mahirap man pakinggan, mahirap man paniwalaan, pero kailangan nating harapin, kailangan natin tanggapin. Minsan, nagiging dahilan yon ng kalungkutan natin, di ba? Yet, kahit paano, mabuti na lang masasabi natin na may emosyon tayong ganito. Na kapag hindi tayo okay, pwede mong maramdaman yung ganyang klase ng pakiramdam. I mean, nadadivert yung attention mo sa bagay na naaangkop sa bagay na pinagdadaanan mo. Diba? What if nasaktan ka tapos ang emosyon lang na meron ka, masaya ka? O diba? Parang sira, ang hirap. What if niloko ka ng jowa mo pero wala kang emosyon na kalungkutan? Ang emosyon lang na meron ka, natatakot ka. Diba? Parang nasa horror house pa rin yar. Diba? So, it was made that way. For a certain purpose, for a certain reason, for a certain emotion. Mahalagang mahalaga yun. It is to acknowledge our sorrow. Mahirap yun kasi by the time na punong-puno ka, doon lang siya sasabog kasi doon mo lang siya in-acknowledge, doon mo lang tinanggap na hindi ka okay. Diba? Kasi pinagkikibit-balikat mo lang siya palagi. Lagi mo siyang pinagsasawalang bahala. Kung baga manhid ka, kahit sugatan ka na hindi mo nararamdaman, then eventually, kusa nang susuko yung katawan mo, yung isipan mo, nang hindi mo namamalayan. Kaya again, it is valid to feel sad. Huwag mong isipin na sign niya ng kahinaan. No. Okay lang pong maging malungkot. Yun ang bottom line ng ating usapan. Huwag kang matakot na maging malungkot. Huwag mong i-avoid, i-acknowledge mo yung pain. Be sad for a while and then get up. Bangon. Hanapan ng solusyon.
Ganun na naman sa buhay, diba? It is a cycle of happiness and sadness and then we learn from it. Yun lang yun. Malulungkot, magiging masaya. Iiyak, tatawa. So again, ang kalungkutan po ay parang guro. May mahalagang aral na itinuturo na kahit ayaw na natin, kung pwede lang naman sana wag nang pagdaanan, wag nang maranasan, mag-cutting classes na lang. Wala, bahagi yun ng buhay. Wala akong kilalang tao na hindi nalulungkot. Diba kahit yung mga comedian, nalulungkot yan. Kahit yung mga kilala mong tao na palatawa, bibo, lolo-loko, never nagseryoso. Pero sa isang banda ng buhay nila may pahina doon na nagiging malungkot sila and it is normal. I reiterate. Walang problema doon. Huwag mong isipin na weak ka. Mahinang klase ng tao ka. Diba? In fact, isa yun sa mga magtuturo sa'yo kung paano maging mas matapang sa mga susunod pang laban. Yung benefit ng kalungkutan, kung naiiyak ka, huwag mong pikilan. Huwag mong labanan. Hindi yan kahinaan. Normal yan. Kaya kung naiiyak ka, ilabas mo ang lahat ng likido na lalabas sa mga... sa kung saan man. Diba? Iiyak mo yan. Okay lang yan. Yun yung default natin bilang tao. Yun yung kailangan nating gawin at pagdaanan para maging okay ulit tayo. Okay? So, sa mga oras na to, alam ko na kahit hindi ka malungkot kanina, medyo nalungkot ka kasi ina-acknowledge mo na yung pain na meron ka dyan sa dibdib mo na matagal mo nang dinadala. Go! Pero alam ko, na sa susunod na sasabihin ko ay magiging masaya ka. Hala? Bakit kaya? Ay syempre, usapang pera na tayo. Tama na sa kalungkutan, usapang kaperahan naman. Dahil yes, friend, ito na ang hinihintay mo, ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad maswerteng makatatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend! Para sa ating ACS, pera-pera lang yan. Hatid sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity. Ay, sino kaya ang makatatanggap ng tumataginting na 500? Oh, sana ako na yan. Ay, hindi pala pwede. O, eto na, yes, friend. Wag na natin patagalin pa dahil kanina nga ang hinahanap ko ay ang kasagutan sa aking katanungan na kung ano itong magandang insekto na makikita o matatagpuan sa logo ng Charm Fabcon. O, diba? Parang yung Charm Fabcon Purple Eternity or kung anumang variant yan. Iisa lang naman yan, diba? At eto na nga, marami sa mga yes, friend natin ang nakatama. Halatang marami ang gumagamit ng Charm Fabcon. Tama yan. Ipagkalat nyo pa yan. Dahil marami ang nakatama ng kasagutan, syempre, isa lang ang pwedeng manalo ng 500. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Ito na ang pangalan niya. Congratulations sa pagmumukha mo. Janelle Kayla Bahor! Congratulations! Meron kang 500 pesos. Tama ang kanyang kasagutan. Ang sagot niya ay butterfly. Fly, butterfly. Butterfly ba yun? Silhouette lang eh. Parang hindi. Parang gamo-gamo siya. Charot lang. Hindi, tama. Butterfly po. Diba? Kasi ang mga bagay na mababango ay dinadapuan ng butterfly. Kaya ikaw, kung gusto mong dapuan ng paru-paro, ayan, gumamit ka lagi ng Charm Fabcon Purple Eternity. Diba? Para minsan naman may dumapu-dapo rin sa'yo. Para naman hindi mo maramdaman yung pagiging single mo. O ikaw, Ate Janelle, kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send sa akin ng iyong GCash number para tuluyan mo na makamit ang iyong 500 pesos. At ikaw, yes, friend, alam kong nalulungkot ka na naman. Sabi ko kanina, di ba, okay lang yan.
Kaya naman, ituloy-tuloy mo lang ang pagtutok sa 101.1 Yes FM at abangan mo kung sinong DJ ang posibleng magpanalo sa'yo ng 500 pesos. Kaya naman again, yes, Prento, hatid sa atin ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. At abangan mo dahil baka ikaw nang susunod na mananalo para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Sabi niya, hala, thank you po DJ D-Boy Divo. Hala, mali pala yung pangalan na nabanggit ko. Sorry, Janelle. Hindi pala ikaw. Charot. Na-Miss Columbia ka, Janelle. Charot lang. O sayo na yan. Ay na, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time po ang ating pinagsamahan ngayong Lunes ng gabi. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ D-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:45. Good night, BB. Mwah, mwah.